Isang magandang gabi po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong kamanggagawa, Brother Paul Dito Jose, Pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, and this is our time in the Word. At again, just a reminder, para po sa bawat isa, pagkatapos ho ng ating time in the Word, around 7:10 p.m. ay bubuksan ho natin ang ating prayer room through Facebook room, and please wait na ating hong i-post yung link, na ating hong official link sa ating prayer room, sa ating hong mga group chats para ho makasama po tayo. So sana ho maya-maya ay magkasama-sama tayo sa pananalangin, at marami ho tayong kailangan ilapit sa Panginoon. Lahat ho tayo ay may mga kabigatan, and it's a comfort and encouragement to us that we are commanded, encouraged by God through His Word, na tayo ay lumapit sa Kanya. Casting all your cares upon Him, for He careth for you, ang sabi ng salita ng Panginoon. Pero bago tayo dumako sa atin hong pag-aaral, ilan ho muna mga announcements. Again, I'm still waiting. So as of now, ay meron akong dalawang families na nagbigay ho ng kanilang family pictures. So if you would, please do send me your family pictures para ho na i-post natin sa ating hong Family Sunday. Nawa ay pag-pray ho natin ang bawat pamilya, lalo na ang mga pamilya na may mga mahal sa buhay, particularly sa immediate family or even extended families na hindi pa ho mananampalataya. And let us take comfort and encouragement doon ho sa ating pinag-aralan nung Sunday sa Acts chapter 16, kung saan yung jailer, yung Philippian jailer and his family, his whole household got saved. So again, hindi yun garantisa na kapag ligtas ang isang bahagi ng pamilya ay maliligtas lahat. No, but we can take very great comfort in that it could happen by the grace of God. If God wills it, ay maaari po yung mangyari. So let us be in prayer para ho sa bawat miyembro ng ating pamilya, mga mahal natin sa buhay, even mga kaibigan po natin na malayo pa po sa Panginoong Jesucristo. And then also, pag-pray ho natin ang ating gawain sa Sunday, maging ang pangangaral ng salita ng Diyos. Pag-pray natin ang mga kapatiran, nawa ay lalo na yung able at asang-ayon sa pamantayan binigay ng gobyerno ay maaari nang makarating. I pray and hope na hindi naging kaugalian na, kung hindi ang pagnanasa pa rin ng mga mananampalataya ay talagang makasama ang mga kapatiran, because it is by design, ay kalooban ng Diyos at sa benefit natin bilang mga mananampalataya. As we have seen in the scripture, it is God's design in our Christian life na makikisan, makifellowship sa ating mga kapwa Kristiyano, and that is a mark of a true believer. Next ay pag-pray ho natin patuloy ang recovery ni Sister Hope Hermia. Salamat sa Panginoon na sang-ayon ho sa mga doktor ay normal ang kanyang recovery. Doon yung pamamaga ng isang side halos ng kanyang muka, ang kanyang mata. So dahil sa operation, and the doctor said na ito'y normal dahil doon sa ginawang operasyon sa kanya. Pero sa kanyang mga functions, sa kanyang brain activity ay ayos po ang mga bagay pa niya. So pag-pray po natin. But still, let's pray for the Velasco family. Pag-pray ho natin yung comfort ng Velasco family, lalo na ho ang kanilang lola, si Nanay Sister Passing. Siya ho ay 88 years old at ang namatay ay yung bunso niyang anak. So pag-pray ho natin ang buong Velasco family for comfort sa kanila hong pinagpatuloy na pinagdadaanan. Also, pag-pray din ho natin si Brother Dave Paule. Huwag natin kakalimutan. Iba pa natin mga kapatiran na napapansin natin na hindi natin nakakasama, not just in the church but also in our online Bible studies, ay ilapit natin sa Panginoon sa panalangin. So nawa ay yung mga bagay po. And again, if you have prayer requests, please do send it to me para ho may pag-pray ko ho personal, and then ay pag-pray din natin ho dito ho sa atin hong iglesia. So yun ho sa ngayon ang atin hong mga announcements. Nawa ay patuloy ho tayong humiling sa Panginoon ng mga biyaya niya, dahil again malinaw ang sabi ng ating Panginoong Jesus, walay sa Kanya ay wala tayong magagawa. Patuloy tayong tumiwala, dumepende sa Panginoon, and as we have reminded
from the Word of God na wag nating sayangin yung ating mga pagdurusa. Walang Kristiyanong walang pinagdadaanang problema. At any given point of time, meron tayong pasan-pasan, meron tayong pinagdadaanan, and by the grace of God ay maging yung mga negatibong bagay na yon sa ayon sa salita ng Diyos ay sa ikabubuti natin at pinahintulutan ng Panginoon. Oo, dinidisenyo ng Panginoon o dinisenyo ng Panginoon para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. We can praise God and we can have genuine joy in the midst of troubles, genuine joy in the midst of tears, ay pwede tayong magkaroon ng siguradong kagalakan, tunay na kagalakan, dahil ito ay dinisenyo, pinahintulutan ng Panginoon sa kabubuti ho natin. At huwag natin itong sayangin. Sa hindi ko makalimutan yung sinabi ng mga awit, it is good that I have been afflicted. Mainam para sa akin. Psalm 119 verse 71, mainam sa akin na dumanas ng kahirapan para matutunan ko ang iyong mga salita o katotohanan. So again, ayun ho ay para ho sa ikabubuti natin. With all that, ay pag-pray ho natin ang ating hong pag-aaral din ngayong gabi, tsaka ho tayo sisigi. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay namamangha. Mamangha, una sa lahat ay sa biyaya mo, nagligtas sa amin. Kung paano kami na madumi, makasalanan, rebelde, ay kinahabagan mo, oo, minahal mo, kung paano ibinigay mo ang iyong bugtong na anak, siya na perpekto at walang kasalanan para sa aming mga makasalanan. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka sapagkat alam namin at nawa ipaalala mo sa amin ang katotohanan na hiwalay kay Jesus, wala kaming pag-asa. Naliban kay Jesus, kami patungo pa rin sa kapahamakan. Dahil kami ay na kay Jesus, ay wala nang anumang hatol. At meron kaming kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kami ay binihisan ng perpektong katwiran, kung kaya't kami ay katanggap-tanggap sa iyo. Salamat, O Diyos. Salamat sa iyong mabuting kamay na patuloy na nag-iingat, nagpuprotekta, oo, nagsusupply na aming mga pangangailangan. Hindi lamang yun, kundi sa iyong mabuting kamay na gumagawa patuloy para sa ikabubuti ng iyong mga anak. Salamat po sapagkat sangayon sa iyong salita na maging sa pinakamadilim, pinakamabigat at pinakamahirap na mga sandali, hindi ka malayo kung hindi malapit. Yung kamay ay hindi laban sa amin kundi para sa amin. Kami man ay dumadaan sa lilim ng libis ng kamatayan ay wala kaming katatakutan. Hindi dahil malakas kami, hindi dahil malakas ang pananampalataya namin, kundi dahil ikaw ay kasama namin. O Panginoon, aming diadalangin sa iyo ang aming kapatid na Sister Hope. Habag ka po. Kaloob mo po nawa ang mabilis na kagalingan, recovery mula sa operasyon. Bigyan mo ng biyaya, ng bisa, ang mga gamot, husay, ang mga doktor. Ganoon din ang kalusugan ng aming ibang mga kapatiran. Si Brother Dave Paule, si Tatay Jose Hermia, si Sister Marica Adizas. Abutin mo po nawa, Panginoon, ang iyong mapagpala at mapagpagaling na kamay. Hinging ang mga bata na nahandoon ang karamdaman, si Boy Boy, si Paul Daniel, si Eunice, ang anak po na si Sister Cecil, si Jancel or si Stephanie. May mga karamdaman, Panginoon, Lord, sa pabago-bagong panahon, nawa ay abutin mo ng iyong mapagpagaling na kamay. Huwag mo tulutan na ito'y lumala. Ama, ikaw rin po, Panginoon, ng patuloy na magbigay ng comfort sa Velasco family. Lalo na po kay Nanay Pasing. Hawakan mo po siya. Paalala mo ang pag-asa na meron ng mga Kristiyano sa gitna ng kalungkutan na kanilang pinagdadaanan. Ganti po, Panginoon, ang Cubol family, ang Baron family. Lord, muli, sa iyo namin nila tinataas ang lahat ng ito. Nakakaalam ng
perpekto sa aming mga kalagayan. Maging ang aming pong gawain sa Sunday, ko po nawa ang gumabay. Ngayon pa lang po, Panginoon, ay handa mo na kami. Tunay na Ikaw ay aming masamba. Aming pong hinihiling ang iyong paggabay sa aming pag-aaral ngayong gabi. Bigyan mo po ako ng karunungan. Bigyan mo po ng liwanag. Maging ang bawat isang tagapakinig. Lahat ng ito ay mauwi sa kapurihan ng iyong pangalan. Sa katitibay ng pananampalataya ng iyong mga anak. Tubing mo nawa, O Diyos, ay kaliligtas ng mga kaluluwa. Patawad po sa aming mga pagkakasala laban sa iyo, O Diyos. Tulungan mo kaming patuloy na makipaglaban, patayin ang mga takatahan pang kasalanan sa amin. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, nais ko kayong anyayahan to open our study sa 2 Peter chapter 1. So I hope you have your Bibles with you. 2 Peter chapter 1. At binubuksan natin lagi ang ating pag-aaral to passages na kung saan magre-remind sa atin ng importansya ng bigat ng ating hong serye ng pag-aaral na ito. Ang sabi ng 2 Peter chapter 1 verse 5, ang sabi ni Apostol Pedro ay ito, and beside this, giving all diligence, add to your faith virtue, to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. For if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. But he that lacketh these things is blind, and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sins. Verse 10, wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if ye do these things, ye shall never fall. So nakikita ho natin, nandito ang panawagan, nandito ang utos ng salita ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pedro that we as believers must give all diligence, buong sikap, buong sipag, na to make our calling and election sure. And those two words are very much connected, part ng redemptive plan ng Panginoon, ng pagliligtas ng Diyos, that effective calling, that election unto salvation. In short, ito po yun. Make sure that you are saved. At narito, ang sabi ni Apostol Pablo, we must do this, add this, add this, add this. Again, not to be saved, but to make our calling and election sure. At dito ho papasok yung katotohanan muli, for us to be reminded na sa atin hong buhay Kristiyano, sa atin hong buhay ng pagpapakabanal, yes, we are dependent upon God, but we must exert effort. Meron tayong kailangang gawin, at yun ho ay hindi para tayo ay maligtas, kung hindi na benefit, nandun yung ating benefit na tayo ay makatkaroon ng katiyakan at lumago sa katiyakan ng ating kaligtasan. So nawa ay tayo ho ay in obedience to this command to make our calling and election sure, ay isa sa mga ginagawa ho natin as we look at the Bible, and we are looking at how the Bible describes believers. At titingnan natin kung paano nila rawan, ano ba ang mga katangian ng tunay na Kristiyano sang-ayon sa Biblia, and through that ay sinusuri natin yung ating mga sarili at pinapatunayan natin o sinusubok natin ang ating mga sarili kung tayo nga ay tunay na ligtas sang-ayon sa pamantayan, sang-ayon sa deskripsyon ng Biblia kung ano ba ang tunay na Kristiyano. And just a quick reminder, ang tunay na Kristiyano sa Biblia ay hindi yung taong sumunod sa isang panalangin. At
Again, as I've said sa mga earlier nating pag-aaral, I have nothing against prayer, pero nandoon yung kadelikaduhan na maraming mga tao ngayon sa mga churches, in evangelical churches, ay ang kanilang pag-asa ay nakaangkla doon sa isang panalangin sinundan nila, at dahil sumunod sila, dahil quote and unquote, tinanggap nila si Jesus, at madalas ang ibig sabihin nila ng pagtanggap kay Jesus ay sinunod nila yung panalangin na yon, therefore they are saved, at madami doon binabase ang assurance ng kanilang kaligtasan. Well, again, as we have pointed out, that is unbiblical. Walang makikita sa Biblia na ito ang basihan ng kaligtasan. So again, we are going through scripture. Nakita ko natin na una, there must be genuine faith in the true gospel. May tunay na pananampalataya sa totoong ebanghelyo. Number 2, there will be a change in the heart. At mayroong pagbabago ng puso. Una, may pagmamahal sa Panginoon. Mahal niya ang Diyos. At nahandoon ang sabi ng salita niya, we love Him because He first loved us. Ano man ang relihiyon, ano man ang dami ng alam sa Biblia, ano man ang higpit maaaring maging sa doktrina, pero kung walang pagmamahal sa Panginoon, I'm sorry to say, that is not a mark of a true believer. At yun ay nagpapakita na hindi tunay na ligtas. Sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 16, meron siyang matalim na salita, sa sino mang hindi nagmamahal kay Jesus, let him be anathema, let him be accursed. So dito pa lang ay let me ask, do you love the Lord Jesus Christ? Do we love the Lord Jesus Christ? And if we do not love God, if we do not love Christ, it just shows that we are estranged. We are not in Christ. We are not true believers. And again, gusto ko lang paalala, we grow in. Lumalago ho tayo sa bagay na ito. Pero kung yung suriin ng iyong sarili at talagang alam mo na all throughout your life there's no love for Christ, there may be interest in religion, there may be interest in traditions, but there's no love for God or for Christ, ang sabi ng salita ng Diyos, yan ay kalagayan ng hindi tunay na Kristiyano. Next, there will be love for the brethren. There will be love for the brethren. As John said, hindi mo pwedeng i-claim na mahal mo ang Diyos kung walang pagmamahal sa kapatid. At kung hindi mo mahal ang kapatid, ang sabi ni John, hindi ka tunay na Kristiyano. Wala ka sa pananampalataya. Ang claim mo ng pagkakaroon ng relasyon kay Jesus ay hindi totoo or kasinungalingan lamang. There will be love for the brethren. Number 4, there will be a change in the believer's life. The process of sanctification starts. Nagsisimula ang proseso ng pagbabanal ng Panginoon. Ito ay gawa ng Diyos, ito ay proseso sa buhay ng isang Kristiyano, at nahandoon yung effort na kailangan nating ibigay as we grow in sanctification. Number 5, magkakaroon ng pagbabago sa paglakad o sa pamumuhay. So merong makikitang bago. Hindi lamang siya nagpalit ng relihiyon, kundi magkakaroon ng epekto sa paraan ng kanyang pamumuhay. Pang-anim, there will be a change in the believer's relationship with the Word. Nandun na ngayon ang kanyang pagnanasa, nandun na ngayon ang kanyang pagpapailalim sa salita ng Panginoon. Number 7, there will be a change in the believer's relationship with the world. Siya na ngayon ay hindi na nabubuhay para sa sanglibutan, kung hindi nabubuhay siya sa sanglibutan para sa Panginoon. Number 8, there will be fellowship with other believers. Nandun ang pakikipisan kasama ng mga kapwa mananampalataya. And we looked through scriptures. We saw evidences na ito ang itsura ng buhay Kristiyano, mga Kristiyanong nauna sa atin. Sa Book of Acts chapter 2, malinaw po doon na ang mga Kristiyano naligtas ay hindi okay so long, it's just Jesus and me, ako na lang at si Jesus, bahala na kayo. No. Makikita natin doon ay they come together, they bond together, at yun ang itsura
ng buhay Kristiyano. At sa mga utos ng Biblia, paulit-ulit, lalo na sa bagong tipan, let us love one another, serve one another, bear ye one another's burdens, though this one another commandments ay posible lamang if we have fellowship with other believers. So ito yung itsura ng buhay Kristiyano. At sa sa Hebrews chapter 10 verse 25, ang pagkaligta, ang pag-iwan at hindi pagbibigay importansya sa pagtitipon ng mga mananampalataya ay isang marka ng pagtalikod. So nawa ay ang punto ko, I'm not saying na na-absent ka minsan sa church ay you're not a Christian anymore. What I'm saying is kung naahandoon yung wala kang pakialam sa mga mananampalataya, sa mga tagasunod ni Kristo, mga kapwa tunay na Kristiyano, baka nagpapakita yon na hindi ka tunay na mananampalataya ni Kristo. Number 9, at dito ho tayo medyo nagtagal, nandun ang pagtuloy-tuloy na pagtindi o manifestasyon ng gawa ng banal na Espiritu. Nandun yung tuloy-tuloy na manifestasyon o increasing, tumitinding manifestasyon ng gawa ng banal na Espiritu. And that's in two ways. Ito ay patuloy na nagde-develop sa kabanalan, Christian attitudes, Galatians chapter 5, the fruit of the Spirit. And then what we're looking at, yung sinabi ng salita ng Diyos sa Romans chapter 8. Let's open our Bibles sa Romans chapter 8 for just to be reminded sa napakahalagang bagay ho na ito. Romans chapter 8, at simulan natin ang pagbasa sa verse number 13. Romans chapter 8, verse number 13. Ang sabi ho ni Apostol Pablo ito, "For if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live." So meron lamang dalawa. It's either you will die or you will live. Walang semi sa gitna. At meron lamang dalawa. It's either one is living after the flesh or one is killing the works of the flesh. Anong works of the flesh? Galatians chapter 5. Pin-enumerate doon ni Apostol Pablo, verse 18, 19, 20, nahandoon ang listahan. At again, ang punto ay these are sinful works of the flesh. Ay kung yun ang yung sinusunod, nabubuhay ka sa laman, para sa laman, sa mga makalamang pagnanasa, ikaw daw ay mamamatay. So it's either you're living after or you're killing it. Walang nasa pagitan. At kung sinasabi, basta ako, wala akong ginagawa, well, hindi po pwede yun. Ang nasa salita na Diyos, it's either you're killing sin or you're living after the flesh. At ang punto, ang kahihinatnan noon ay if you're living after the flesh, you will die. It's speaking of eternal death. Speaking of you are not saved. Pag namatay ka, patungo ka sa kapahamakan, sa kahatulan. And then yun namang kabila, if you are mortifying the deeds of the body, ye shall live. Ikaw ay tunay na ligtas. Meron kang buhay na walang hanggan. So nakita natin dito na ang itsura ng Kristiyano ay hindi larawan ng perpektong walang kasalanan, kung hindi larawan ng nakikipaglaban sa kasalanan. Hindi ito larawan ng wala ng epekto sa akin ang tukso. No. Ito'y larawan ng buhay na patuloy na nakikipaglaban sa hila ng tukso. So ito ang itsura ng buhay Kristiyano. At ang sabi niya, "For if we live after the flesh, ye shall die, and if through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live." Verse 14, "For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God." So nandito yung pangalawang punto. The Holy Spirit leads a true believer into mortifying indwelling sins. Ang banal na Espiritu ay pinangunahan ang isang Kristiyano sa pagpatay sa mga nakatahang kasalanan sa ating buhay. Yun ang gawain ng banal na Espiritu sa buhay ng anak ng Panginoon. So, titignan man ho natin ngayon ang mga practical steps. And let me just enumerate it quickly. Ilang mga tulong sa atin. One, we must admit and identify particular sins sa buhay natin and
engage in mortification. Number 2, we kill sin only by the power of God. At dinila natin to last time, nakaasa tayo sa Panginoon, pero tayo ay merong gagawin. Number 3, we kill sin through the application of the gospel in our lives. Andun yung lagi nating dapat ipaalala, ang ebanghelyo, at yun dun manggagaling yung ating lakas. Number 4, we kill sin by the sword of the Spirit or by the word of God. We must have a continuous intake. We must have a continuous meditation in God's word to kill sin. Number 5, we kill sin by intentionally and continually resisting it. Sinasadya at tuloy-tuloy na nilalabanan ang kasalanan, and we gave some practical steps. Isa sa mga napakahalaga doon ay we must choke the life out of it. So we must kill sin by choking the life out of it. We do not provide for sin. Huwag natin bigyan ng pagkain. Ang sabi ng Romans 13:14, but put ye on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill the lusts thereof. So nandito yung process ng mortification, nandun ng putting on and not giving provision. So hindi lang ito basta pinapatay ang kasalanan. In the other side, we must be developing godly attitudes. We must be putting on the Lord Jesus Christ. So halimbawa, let me just give a particular example. Halimbawa, you are killing the sin of pride. Nakita mo sa biyaya ng Diyos, pinakita sa iyo na nandoon ang kayabangan sa iyong buhay, and you must go after it and kill it. And then at the same time, we must develop the opposite of it, which is humility. At wala tayong ibang example kundi ang ating Panginoong Kristo. You must put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh. So hindi lang ito basta pinapatay ang kasalanan, but at the same time nade-develop, nagwo-work sa magmamanifest ng fruit of the Spirit. So again, ito ay parehong direksyon na ginagalawan ng isang Kristiyanong tunay na ligtas. Number 6, we kill sin by the discipline of our mind. Godly discipline of our mind. So, kailangan natin bantayan yung ating mga kaisipan. At marami, hindi man lahat ng kasalanan, nagsisimula sa isip. Bago gawin ng kamay, bago lumabas sa bibig, bago puntahan ng paa, ito muna ay dumaan sa kaisipan. Number 7, we kill sin by praying. Andun yung panalangin lagi, utos ng salita ng Panginoon. We must be praying. Matthew 26 verse 40, watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. And we must never come into a place when we look at ourselves that we are strong. We must admit we are weak, and we can come to God in our weakness for strength. Number next, we kill sin by fellowshipping with other believers. Tayo nakikipisan kasama ng mga kapwa mananampalataya. And last time, dito tayo natapos, we kill sin by rising mightily against the first actings of sin. And there will be times, gaya yung sinabi ni John Owen, there will be times that you will be blindsided by sin. There will be times na talagang hindi mo sinasadya na doon na biglang papasok ang masamang kaisipan, biglang aangat yung pride, biglang nahandoon yung galit na gusto mo na agad sumabog at manakit and so on. Whatever manifestation, you want to be cruel with your words, iba't ibang manifestation, you want to be unloving with your wife, or sa wives, you don't want to submit to your husband. And again, hindi mo kailangang i-act out. Even in our thinking, nahandun na ang kasalanan. Pero ang sabi ang payo ni John Owen, and it's very, very good advice, when we find ourselves na maaaring nakapagbigay na tayo ng 5 minutes or 5 inches sa kasalanan, hindi ito rason para buksan ang pintuang tuloy-tuloy, kung hindi lalong panglabanan ng buong sikap. And again, hindi natin ito magagawa sa ating sariling lakas, at ang tanging sapat na panlaban dito ay walang iba kung hindi ang
katotohanan ng Panginoon. At ano pa ba ang mas lalakas at mas titinding panlaban sa kasalanan kung hindi ang tanging gagapi sa kasalanan, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. And that advice from a very good veteran pastor, Brother John Piper, sabi niya, pag daw may masamang kaisipang mapasok sa kanyang isip, he try as soon as he can to remember Christ on the cross. Sabi niya, hindi po pwede mag-exist ang kaisipan patungkol kay Kristo at ang kasalanan at the same time. It's either ang kaisipan patungkol kay Kristo ay mawawala o ang kaisipan patungkol sa kasalanan ay itataboy ng pag-iisip patungkol kay Jesus. So rise mightily against sin. Well, number 10. How do we kill sin? Number 10, develop a greater and deeper knowledge of God. Lumalim pa tayo. Lumawak pa tayo. Tumindi pa tayo sa ating pagkakilala sa Panginoon. Buksan na natin sa Proverbs chapter 8. Proverbs chapter 8. Sabi ho ng salita ng Panginoon sa Proverbs chapter 8 and verse number 13. Proverbs chapter 8 verse 13. Ang sabi ho ng salita ng Diyos ay ito: The fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogance, and the evil way, and the froward mouth do I hate. So naririto ang two opposing na mga bagay. The fear of the Lord is to hate evil. So, ang isang tao na talagang may takot sa Diyos, and as we have studied before, that fear of God or the fear of the Lord ay is a reverential awe, ang matinding pagkamangha, ang matinding panggigilalas sa Panginoon, brought about by a deeper and true understanding of who God is and His worth. Pag mas malalim, mas matinding pagkaunawa kung sino ba, kung gaano kadakila ang Panginoon. At ang punto ito, as we grow in our fear, as we grow in our worship, as we grow in our knowledge, or in not just mere knowledge, sana maunawaan nyo, as we grow in our worship of God, we grow in our hatred for sin. Mas gagrabe ang ating pagkamuhi sa kasalanan. Habang lumalapit tayo sa Diyos, mas namumuhi tayo sa kasalanan. The fear of the Lord is to hate evil. Dito pa rin ho sa book of Proverbs, Proverbs chapter 16. Proverbs chapter 16, verse number 6. Proverbs 16 verse 6, anong sabi? By mercy and truth, iniquity is purged, and by the fear of the Lord, men depart from evil. So how do men depart from evil? By the fear of the Lord. Yes, nahandoon ang time na maaari na ang iyong pagmamahal sa iyong asawa o sa iyong mga anak, o pagmamahal mo sa iyong magulang, o pagmamahal mo sa iyong kapatiran ay maaari magtulak sa iyo palayo sa kasalanan. Pero there are, mga kapatid, there are those na mga tao na kahit sa kabila ng kanilang pagmamahal sa kanilang pamilya, asawa, anak, ay nahuhulog sa kasalanan. Hindi dahil hindi nila mahal. Ang punto ko ho ito, mga kapatid, ang talagang magtataboy sa atin sa kasalanan ay yung ating pagkakaroon ng mas malalim, mas matindi, mas matingkad na pagkatakot sa Panginoon. Again, what I'm trying to say, mga kapatid, ay hindi sinabi dito the love of your wife will men depart from evil.
or for the love of their family, men will depart from evil. No, what I'm telling us here, at nire-remind ko rin sa aking sarili, it may help, pero kapos yun. With the fear of the Lord, men depart from evil. Isa sigurong halimbawa ay si Adolf Hitler. Si Adolf Hitler, mahal na mahal niya ang kanyang pamilya. Mahal na mahal niya ang mga taong malapit sa kanya. Pero alam natin, historically speaking, anong grabing kasalanan ang kinumit ng taong ito, na siya ang nasa manubela na nagdulot ng kamatayan ng milyong-milyong mga tao. At ano ang dahilan? Hindi dahil hindi niya mahal ang kanyang pamilya. Actually, we read history, makikita natin mahal niya ang kanyang pamilya. Pero ang hindi niya mahal ay ang Diyos. Wala siyang takot sa Diyos ng Biblia. So, I hope na kahit paano ay nakikita natin, yes, salamat sa Diyos sa mga blessings ng buhay na ito, sa mga legitimate na mga biyaya ng Diyos na i-enjoy natin. Pero ang punto ko ito, ang hatak ng pamilya, ang pag-iingat ng mga bagay na ito ay kakapusin. At ang tanging sapat para talaga tayo ay ibulid palayo sa kasalanan ay ang pagkakaroon ng mas malalim pa, mas matindi pa na pagkakilala sa Panginoon. With the fear of the Lord, men depart from evil. Or by the fear of the Lord, men depart from evil. Nawa tayo ho ay maging kumbinsido na kailangan pa natin na mas makilala ang Diyos. Not just doctrines na mga maaaring nating malaman, kung hindi talagang makilala pa ang Diyos sa ating mga buhay. Colossians chapter 1, buksan lang ho natin. Colossians chapter 1, and Apostle Paul put it in a very, very good way. Sa Colossians chapter 1, sabi ho niya sa mga Kristiyano sa Colossae, Colossians chapter 1, simulan natin sa verse number 9. For this cause, we also, since the day we heard it, so they heard about their faith, do not cease to pray for you and to desire that ye might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. So anong pangunahing prayer request ni Pablo para sa mga Kristiyano? Hindi yung yumaman sila o gumaling sila o sumaya sila. No. Ang pangunahing prayer request ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano, you can read it in the book of Ephesians and in other letters of Apostle Paul, ay lumalim pa sila, lumago pa sila sa pagkaalam, sa pagkakilala sa Panginoon. Ano ho ang magiging resulta? So ito yung kanyang panalangin. We do not cease to pray for you and to desire that ye might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. Verse 10, that, yun yung resulta, that ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. So, ang punto again, the more we know of God, the more we know about the things of God, ito ay patuloy na magtutulak sa atin para lumakad ng tapat, lumakad ng maayos sa biyaya ng Panginoon. So, how do we kill sin? We must develop a greater and deeper knowledge or understanding of who God is. Dapat magkaroon pa tayo ng mas malalim na pagkaunawa, pagkakilala sa atin hong Panginoon. We must give more time sa salita ng Diyos. At nawa, when we come to the Word of God, we're not just looking for informations, but we are seeking to know God. Isa ho yun sa magandang
challenge para sa bawat isa sa atin. Aminin ko ho, bilang isang pastor, na isang gawain ko ho ay linggo-linggo na doon ang kailangang paghahanda para sa ipapakain, ituturo sa mga mananampalataya, and there is that danger na tuwing bubuksan ko ang Bible ko, ay automatic ang naghahanap ng lesson, nag-a-arrange ng outlines ang aking kaisipan patungkol kung paano ito ituturo. But even before that, I must and we must, kailangan ko at kailangan ninyo, kailangan natin na hindi lang basta mag-arrange ng lesson, kung maghanap ng isang sasagot sa iba. No. Only when we go to the Word of God, isa sa mga magandang panalangin at goal ay I want to know God. Gusto ko pa siyang makilala. Nawa, pag bago natin buksan ang Biblia, hingin natin ang tulong ng Panginoon na, Lord, gusto kitang makilala, nawa lalo kitang makilala sang-ayon sa iyong salita. Just to give an example, dito yung just to segue to help us practically sa bagay na ito. Going back sa Colossians, yung binasa natin sa Colossians chapter 1. Ang sabi ho ni Pablo ay ito, verse 9, "For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to desire that ye might be filled with knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding." Pag binasa natin itong talatang ito, anong matututunan natin tungkol sa Panginoon? Well, number 1, matututunan natin na gusto ng Diyos. Gusto ng Diyos na makilala natin siya. Number 2, pwede siyang makilala. Pwede tayong lumago. At alam ko ho, meron tayong mga kapatiran na minsan pag nakakausap ko ho sa mga personal na fellowship ay talagang ang sinasabi sa ako, Brother Paul, gusto ko pa talaga sana makilala ang Panginoon, mag-aral ng salita ng Diyos. Yung busy sa schedule, yung hirap. And again, meron tayong mga kapatiran na nahandoon yung challenge na hirap sa pagbabasa, so on and so forth. Pero take courage, mga kapatid. Be encouraged siya. Sinabi ng salita ng Diyos na ito, gusto ng Diyos na makilala mo siya. Gusto ng Diyos na ipahayag ang kanyang sarili sa atin. At nawa ay maging encouragement yun sa atin. So, kaya lang kung natin tignan to sa ganung paraan, again, when we go to the Word of God, not just to look for details, look for arguments, kung hindi mas makilala natin ang Panginoon na ating sinasamba. So nawa, ito ho ay makatulong sa atin. Point, a heart and mind that is filled with the thoughts of God or the truths about God will have no place for the thoughts of sin. Ang puso at kaisipan na puno ng mga bagay patungkol sa Diyos o puno ng Panginoon ay hindi magkakaroon ng lugar para sa kasalanan. So we kill sin by developing a greater and deeper knowledge or understanding of God. Well, number 10, at siguro dito ho tayo matatapos ngayong gabi. At tingin ko hindi natin matatapos. Pero gusto ko lang hong ibigay ang katotohanan ito. Ang tunay na Kristiyano, number 10, isa sa mga marka ng tunay na Kristiyano, ang tunay na Kristiyano ay hindi namumuhay sa kasalanan. Ang tunay na Kristiyano ay hindi namumuhay sa kasalanan. A true Christian does not continue in sin. Now, liwanagin ko ho. Sinabi natin at hindi natin binabago yung sinabi natin dahil yun ang sang-ayon salita ng Diyos. Ang isang totoong Kristiyano ay nahuhulog pa rin sa kasalanan. Ang isang Kristiyano ay natutukso pa rin. Ang isang Kristiyano ay nadadapa pa din. Ang isang Kristiyano ay maaari pa ding matukso na magkasala. Pero ang isang Kristiyano ay hindi namumuhay at nagpapatuloy sa buhay ng kasalanan. Let us go first sa Romans chapter 7. Romans chapter 7 to prove a point. At merong mga nagkiklaim na Kristiyano na meron silang paniniwala ng sinless perfection.
pag ikaw ay Kristiyano na, hindi ka na magkakasala. Well, that is very unbiblical. Here is Apostle Paul sa pagbibigay patotoo sa kanyang sariling karanasan bilang isang mananampalataya. Ang sabi niya sa Romans chapter 7 verse number 18 ay ito, "For I know that is in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing, for to will is present with me, but how to perform that which is good I find not. For the good that I would, I do not, but the evil which I would not, that I do." Question: nakakagawa pa rin ba ng masama si Pablo? According to his own words, yes, that I do. So, if you will ask Apostle Paul, when you got saved, ikaw ba ay naging sinlessly perfect na? Definitely ang sagot, no. Hindi siya naging sinlessly perfect. Kung hindi, nagkakasala pa din. Pero itong apostol na ito na nagsabing nagkakasala pa din, that's why kailangan nga na patayin pa rin ang mga nakatahang kasalanan. So again, magiging nonsense yung sasabihin niya sa chapter 8 verse 13 that through the Spirit mortify the deeds of the body, kung ang Kristiyano ay sinlessly perfect na. What will you mortify? So, because ang Kristiyano ay nag-struggle pa rin, nandun pa rin yung nakatahang kasalanan, at may mga tayo sa nahuhulog pa rin sa kasalanan, kailangang makipaglabang mainam sa mga kasalanan na yun, patayin ang mga kasalanan na yun. So, yes, nahuhulog pa rin, nagkakasala pa rin ang isang tunay na anak ng Diyos. Pero ito ang katotohanan at ito ang mahalaga. Ang isang tunay na anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. And I must hurry daraho sa ating dahil sa ating oras. Buksan natin sa 1 John. Sa 1 John, dito ho ay malinaw na sinabi ni Apostol Juan ang katotohanan ito. Ang sabi niya, simulan natin sa verse 1. 1 John chapter 3 verse 1. 1 John chapter 3 verse 1. Anong sabi niya? "Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it knew Him not." So we are the sons of God. Tayo ay mga anak na ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Pagtanggap natin sa Kanya, pinagkalooban tayo ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Inampun tayo sa pamilya ng Panginoon. Verse 2, "Beloved, now are we the sons of God." Now are we the sons of God. We are not waiting to be sons of God. We are right now, by faith, God's children. Ngayong mismong oras sa ito, kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo, tayo ay mga anak ng Diyos. Pero, tuloy natin ang basa sa sinabi ni John. "Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be." Pero hindi pa nakikita kung ano ang magiging tayo. Ibig sabihin, meron pang hinihintay sa hinaharap. Hindi pa ito yung full manifestation. But we know that when He shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. So we are waiting for that. At ang sabi sa verse 3, "And every man that hath this hope in Him," so nandun yung hope, nandun yung pag-asa na makikita natin si Kristo, kukunin tayo ni Kristo, at tayo uuwi sa Kanya, at habang tayo ay nasa buhay na ito, "And every man that hath this hope in Him purifieth himself even as He is pure." So nandoon nga yung sanctification, nandun nga yung engagement in mortifying sins, na binapatay yung we purify ourselves, we engage ourselves in sanctification. At narito ngayon yung sabi ni John, verse 6, talunan natin ng kaunti, verse 6, "Whosoever abideth in Him sinneth not. Whosoever sinneth hath not seen Him, neither known Him." Now, pause muna tayo. At merong mga grupo ng relihiyon na ginagamit ang talatang ito
na pag daw ikaw ay isang Kristiyano na hindi ka na magkakasala. And again, that is nonsense. Nakikita natin na hindi yun lalapat sa sinabi ng salita ng Diyos. Actually, ang sabi ni John sa 1 John chapter 1 verse 8, if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. So, hindi natin pwedeng pagkontrahin, and that's one of the ways how we properly interpret and understand the Word of God. Hindi natin pwedeng pagkontrahin ang mga talata ng salita ng Diyos. So, pag sinabi daw natin wala tayong kasalanan, sabi ni John, tayo ay nagsisinungaling. So, hindi nagsasabi si John dito sa verse 6 na ang isang Kristiyano ay hindi na nagkakasala. That will be contradicting himself. That will be mishandling the Word of God. And then, inulit pa niya sa verse number 9, whosoever is born of God doth not commit sin. Siya daw pinanganak ng Diyos, hindi gumagawa ng kasalanan. Kung hindi tayo magiging maingat as we understand this verse, ay baka mahulog tayo sa, pag pinanganak daw ng Diyos, hindi na gumagawa ng kasalanan. And again, that simple way of looking at it will be contradicting. John will be contradicting himself. Ang sabi pa niya sa 1 John chapter 2 verse 1, my little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. So, again, sa isip ni John, pwede pa bang magkasala ang Kristiyano? Yes. Pwede pa bang magkasala ang isang pinanganak ng Diyos? Yes. So, kung ganun, Brother Paul, how should we understand 1 John chapter 3, verse 6 and verse number 9? Seemingly nagsasabing, tila baga ang isang tunay na Kristiyano ay hindi nagkakasala. Well, actually, doing a simple word study, pag tinignan natin sa verse 6, 1 John chapter 3, verse 6, that word sinneth. At meron tayong konting clue, hindi lagi, pero meron tayong konting clue dun sa King James that ETH, sinneth, madalas ito'y nagpapakita ng present active. Ibig sabihin, ito ay tuloy-tuloy. At the same is true doon sa word, doon sa verse 9, whosoever is born of God doth not commit. That word commit is also sa Greek, it's also in the present active. Ano yung sabihin ng present active? Tuloy-tuloy. Kaya nga pag tinignan natin, at maganda ang pagkakasalin sa ESV, sa ESV, sa 1 John chapter 3, verse 6, ang salin sa ESV ito, no one who abides in Him keeps on sinning. So, doon na-translate ng malinaw yung present active. No one who abides in Him keeps on sinning. Sa pagdating sa verse 9, 1 John 3:9, no one born of God makes a practice of sinning. Hindi na ngayon yun yung practice niya. Pwede ba siyang mahulog doon? Yes. Pero hindi na yun yung practice niya. Hindi na yun yung buhay niya. Hindi na siya nagpapatuloy sa kasalanan. So again, narito ang isang sa katotohanan sinasabi ng salita ng Diyos. Kapag ang isang tao ay nagpapatuloy, yun ang practice niya, yun ang buhay niya, yun yung direksyon niya, ang sabi ng salita ng Diyos, hindi siya tunay na anak ng Diyos. Hindi siya tunay na mananampalataya. Ang sabi sa verse 10, 1 John 3:10, in this the children of God are manifest and the children of the devil. Whosoever doeth not righteousness. Again, that word doeth is in the present tense, keeps on doing. Ito na yung practice niya. Hindi na kasalanan, kundi ang practice niya ay gumawa ng mabuti, pero pwede siyang mahulog sa kasalanan at nahuhulog. Whosoever that doeth not righteousness is not of God, neither he that loveth not his brother. Ang punto ho ay ito. Ang sinasabi ni John, ang isang tunay na Kristiyano ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Bakit ko didiinan ito sa ating pagtatapos? Sapagkat merong mga evangelical churches, merong mga evangelical groups, and even some Baptist churches ang nahuhulog sa
kaisipan at nagtuturo sila na pag ang isang tao ay ligtas na, and by the way, ang definition nila nung ligtas na ay tumanggap na. At ang definition nila nung tumanggap na ay gumawa na ng desisyon. At marami at madalas, gumawa na ng desisyon para sumunod sa isang panalangin. At dahil sa panalangin na yun, tinanggap nila si Jesus, siya'y ligtas na. At kahit anong mangyari at kahit paano pa siya mamuhay, siya ay ligtas. That will not fit the words of God through Apostle John. Kapag ang isang tao, sinasabi niyang siya ay Kristiyano, pero siya ay nagpapatuloy, namumuhay, at ang practice niya ay kasalanan, siya ay hindi anak ng Diyos. So again, ang sabi sa atin ng salita ng Panginoon ay dapat nating subukin ang ating sarili. Dapat nating siyasatin yung ating sarili. Kung tunay ba tayo mananampalataya. At narito ang isa pang marka ng tunay na Kristiyano. Hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Hindi namumuhay sa kasalanan. Nawa, gamitin ng Diyos ang mga katotohanan ito para patuloy tayong itulak palapit sa Kanya, para patuloy tayong banalin, para patuloy tayong magsumipag sa kabanalan. At ganun din, nawa gamitin ng Diyos sa mga nakikinig ngayon. Maaari ikaw ay bata pa, maaaring ikaw ay matagal na sa church, pero nakikita mo ang mga katangian na ito at pinapakita ng Diyos sa iyo na hindi ka ligtas, hindi ka mananampalataya. Sana hindi mo to tignan bilang pangdudusta sa iyong propesyon ng pananampalataya, kung hindi ito'y pagmamahal ng Diyos ay pinapakita niya ang tunay mong kalagayan. Nawa, tunay kang magsisi at manampalataya sa ating Panginoong Kristo. At totoo pa rin ang pangako niya, sino mang sa Kanya ay sumasampalataya ay hindi mapapahamak, kundi merong buhay na walang hanggan. Again, ang mga bagay na ito ay hindi para ka maligtas. Ang tanging magliligtas sa iyo ay si Jesus. At ang mga bagay na ito ay marka ng tunay na ligtas. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa iyong mga paalala. Salamat po sa iyong mga pagtuturo, pagsaway. Salamat po, Panginoon, na meron kaming salita mo na basihan, na tungtungan ng aming pananampalataya. Muli, Panginoon, ikaw po nawa ang gumamit sa mga katotohanan ito upang patuloy kaming ilapit sa iyo. Kagaya ng aming nakita, kailangan namin na mas malalim na pagkakilala. Hindi lamang impormasyon, kundi tunay na ikaw ay maging totoo sa aming mga buhay. At ito'y maglayo sa amin sa kasalanan at magbigay sa amin ng pagkamuhi sa kasalanan. Kaya din, Panginoon, narito ang marka ng isang tunay na Kristiyano, hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Ama, gamitin mo nawa ang mga katotohanan ito at patuloy kaming hamunin, patuloy kaming itulak palapit sa iyo. At kung meron man nakikinig ngayon na nakita niya ang kanyang sarili na siya hindi patunay na mananampalataya, mahabag ka po. Mahabag ka po. Kung siya man ay nagpapatuloy sa kasalanan, nawa makita niya si Jesus nag-aalis ng mga kasalanan. Dalhin mo siya kay Kristo. Buksan mo po ang kanyang puso. Nawa siya ay maligtas. Gabayan mo kami, ingatan mo kami hanggang sa pagpapatuloy namin sa aming prayer meeting. Kung po ang patuloy na maitaas, dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So muli mga kapatid, medyo na overtime ho tayo ng konti. Maya-maya lamang ho, ipopost ko ho agad yung ating link sa ating mga Facebook group chats and then also sa ating Facebook group. Nawa ay hintayin natin yun, then we can join together sa ating pulong panalangin. God bless po. Magandang gabi.